meron pala. Number 6, disciplinary training to walk in obedience. This doesn't mean harsh punishment. It means loving correction, discipline shape character, and teaches responsibility. Without boundaries, children grow lost and confused. Ang goal to help children understand that obedience brings blessing and peace. How? Set clear rules with loving explanation. Be consistent with discipline, not our anger, but our love. Hindi po kakasabi mo lang na anak, wag mong kukunin yung laruan ng kalaro mo, tapos ikaw papakita mo naman, kumukuha ka pala sa wallet ni mami. Di ba? So yun yung mga praise, obedience, and improvements. So yun po, nagkaroon tayo ng kaalaman na maibigay natin sa ating mga kabataan. And the last verse po na ibibigay ko sa inyo, conclusion, when God said, train up a child, He was calling us, especially the parents, to be spiritual mentor, not just caretaker. The world trains children to be smart. God called us to train them to be righteous. Children are like seed. What we plant today, they will become tomorrow. So kung gusto po natin chismos ang anak natin, makipag-chismisan tayo sa kapitbahay. Kung gusto natin na righteous yung anak natin, ibigay natin sa kanya yung mga salita ng Diyos sa mga bata pa. If we plant faith, love, obedience to God, those roots will grow deep even when storm comes. So kahit magkaroon ng bagyo sa buhay nila, nakatayo pa rin sila. Kahit lahat ng mga nasa paligid nila ay hindi na nakakayon sa kanila, nakatayo pa rin sila at iniisip na mayroong pa rin Diyos na nagmamahal sa kanila. At ito na po talaga ang last verse. Hindi namin ikukubli sa kanilang mga anak na isasaysay sa salin ng lahing darating ang mga pagpupuri sa Panginoon at ang kaniyang kalakasan at ang kaniyang mga kagila-gilalas ng mga gawa sa kaniyang ginagawa. Hindi lang sa ating mga kids, dapat pala meron din tayong isiniset sa ating sarili na sa mga susunod na henerasyon, sa mga kaapu-apuhan natin, ipinapasa natin ang ating pananampalataya. Nawa po, maraming salamat. May natutunan po ang bawat isa. Pasensya na po, medyo nagtagal po yata. Ibigay ka another para sa ating sentro ng ating pananampalataya. Salamat po sa mga salita ng Diyos sa ating natin sa bago po ito. Bago po tayo lumawag sa sentro ng ating pananambahan, ay imawit po tayo muna ng isang awitin na dito po matatagpuan sa 308. On Calvary's Grove. On Calvary. 308 po. Diyan na po kayo ay sama-sama po natin gamitin. On Calvary's Grove. Ready? Sing. On Calvary's Grove, my Savior died. Was there my Lord, was crucified, was on the cross, He bled for me, and purchased there my pardon free.
tayo sa pinakasentro ng ating gawain sa umagang ito na alalahanin ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ayon sa aklat ng unang Korinto, kapitulo 11, talatang 26 hanggang 29, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pagkanulo ay lumangkot na tinapay, at ang siya ay makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ang sarong pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay isang bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisino sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang sarong, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o minom sa sarong ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Natapwat siya sa atin ang tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom sa sarong. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo para sa isang O Diyos na dakila, banal at tumaw kapag-iwan sa lahat. Ang bawat isa po sa amin sa oras na ito ay nagpapasalamat ng Diyos sa lahat ng biyaya at pagpapala na aming tatanggap, pero din sa pagkakataon na ito, Panginoon, nataglay namin ang kalakasan at buhay upang ikaw ay paglikuran, alalahanin ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng aming Panginoon sa Kristo sa dako ito. Narito, Panginoon, ang iyong mga lingkod, hawak ang tinapay at ang ubas na sumisimbolo sa katawan at tubo ng aming Panginoon sa Kristo na siyang nagpapako sa bundok ng Kalbaryo upang ang bawat sa amin ay magkaroon ng pakatawanan sa aming mga pagkakasala at magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan na iyong pinalaga sa kapanamin. Hinihiling namin, Panginoon, na bago namin tanggapin ang mga bagay nito, nawa kami ay bigyan mo ng kapatawaran sa aming mga pagkakasalang nagagawa, maging ito man ay sa isip, sa salita at sa gawa. Nang sa ganon ay maging karapat-dapat po kami sa pagtanggap ng mga bagay nito. Hinihiling din po namin, Panginoon, gawa sa pamamagitan ng Panginoon pagkain namin ito, na siyang dugo at katawan ni Kristo ay pagtibayin mo ang pananampalataya ng bawat isa sa amin at magkaroon ng pag-ibig sa isa't isa. Ang lahat po ng ito ay aming itinadalangin sa tawag ng Jesus.